Hello po sa inyo, kamusta po kayong lahat? Ako po si Arturo Cabigting, Financial Advisor ng AXA Philippines. AXA Philippines po ay isang insurance company. Katulad din po ito ng ProLife, Sun Life, Video Life, Manulife. So, isa rin po kaming insurance company. Lahat po ng insurance na kakailangan ninyo, ay pwede po namin kayong matulungan dyan. Tulad po ng life insurance, health insurance, educational insurance para po sa mga anak nyo, travel insurance, property insurance, business insurance, car insurance, cargo insurance. Kung naghahanap po kayo ng insurance na mga ganitong klase ay pwede po namin kayong matulungan. Ano po ba ang importansya ng insurance sa buhay natin? At sino-sino po ba ang kailangan mag-avail o kumuha nito? Malaki po ang importansya ng insurance sa buhay natin. Lalo-lalo na sa mga mahal natin sa buhay, sa mga ari-arian natin. So, in case po na tamaan man po tayo ng unexpected events tulad po ng aksidente, mga critical illness po na mga sakit tulad ng cancer, stroke, mga heart attack, ito po ay malaking tulong sa buhay natin. So hindi na po tayo kailangan um, maghanap pa ng mapagkukunan natin na pera kung sakaling mangyari man po ito sa buhay natin. Hindi na po tayo mangungutang, manghihiram sa mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan. Hindi po madaling manghiram or mangutang sa mga ibang tao. So kung may insurance man po tayo, ay madali po itong um, maging daan para makapagpa-recover tayo or magamit man natin ito sa mga pangangailangan natin. Napakalaking bagay po ng meron tayong insurance. Sa pamamagitan po ng insurance ay may protection po ang mga bagay na pinaghirapan natin, yung mga ari-arian natin. Tulad ng mga sasakyan, kung marami tayong bahay o pag-aari, mga property, lalong-lalo na po yung mahal natin sa buhay. So, may protection po ito sa insurance. Ang insurance din po ay parang spare tire po ito. Di po ba yung sasakyan natin, kung kotse man ito ay apat na gulong lang po ay ang kailangan. Bakit po may limang gulong yung sasakyan? So, yung pang limang gulong po ng sasakyan natin ay ito po ay reserba o spare na tinatawag natin. So, hindi naman po ito laging kailangan sa sasakyan natin. So, bakit nandoon yung panglimang gulong sa sasakyan natin at laging daladala natin ito? So, ang ibig sabihin po nun, parang insurance din po ang spare tire. Just in case po na maplatan tayo sa lugar na madilim man ito or kung saan man lugar na naplatan tayo ay kaagad-agad na meron tayong pampalit para sa gulong natin. So hindi na tayo kailangan pang tumawag ng rescue or saklolo sa mga ibang tao dahil meron na tayong reserbang gulong. Parang itong insurance din. Hindi natin ito kailangan ngayon na pag-avail natin ng insurance. Pero in the future po, in case na magkaroon man tayo di inaasahang pangyayari sa buhay natin tulad ng aksidente or mga malulubang sakit, andyan po ang insurance para tumulong or magamit natin sa ating mga gastusin. Hindi na tayo mamumblema kung saan tayo kukuha ng mampagamot natin. So iisipin na lang natin kung paano tayo makakapag-recover sa sakit natin. So meron na tayong magagamit na pera para sa sakit natin. Or para din po itong passport, kukuha tayo ng passport ngayon, hindi naman tayo aalis ngayon, araw na ito. So, nandyan lang po yung passport natin just in case na umalis tayo sa tamang araw, tamang panahon, ay meron na po tayong agad-agad na passport na magagamit para bumiyahe sa ibang bansa.
So, ganun din po ang insurance. Ang insurance po ay magagamit natin hindi man sa araw na ito, kundi sa tamang panahon po na kung kailan natin ito magagamit. So, nandyan lang po ang insurance para magamit natin in the future. Pwedeng sa retirement natin, sa pag-aaral ng mga anak natin, pwede tayong kumuha dyan or humugot dyan. Just in case na magkasakit tayo, pagtanda natin, nandyan lang po at meron tayong pagkukuhanan in case na kakailanganin natin. Yung ibang tao po kasi sinasabi nila na, ay bata pa ako, hindi ko pa kailangan ng insurance, marami pa akong mga gastusin na kailangan unahan or unahin bayaran, hindi pa naman ako mamamatay, bakit ako kukuha ng insurance? So, yung mga bagay po na yon ay hindi po tamang mindset. Kailangan po natin paghandaan kung ano man po yung mangyayari susunod na panahon. So, hindi po natin alam kung ano yung buhay na mangyayari bukas. So, kailangan po talaga na meron tayong insurance. May mga kaibigan ka ba o kakilala na nalubog sa utang dahil sa laki ng kanilang hospital bills, mga burial expenses nila at iba pang mga emergency na dumating sa buhay nila? I'm sure may mga kilala kayong mga ganyan. Katulad na rin na nangyari sa atin noong nakaraang pandemya, marami sa atin ang nawala ng trabaho at marami din ang nagkasakit, lalong-lalo na yung mga tinamaan sa atin ng COVID-19. Hindi po biro-biro ang naging gastos nila sa kanilang mga hospital bills. Naabot po ng hanggang milyon yung mga nagastos nila. Halos maubos po ang savings. Yung iba, nagbenta na rin ng kanilang mga property para lang makasurvive sa sakit na COVID-19. So doon lang naisip ng karamihan na kumuha ng insurance. O naisip din nila na sana noon pa insured na ako. Kaya marami po sa ating mga kababayan ang kumuha na ng insurance ngayon, lalo-lalo na sa health. So wag po nating hayaan mangyari ito sa buhay natin na maubos po ang ating mga pinaghirapan at ang ating mga savings para lang ipambayad natin sa hospital. Kuha na rin po natin ng insurance ang mga mahal natin sa buhay para lahat po ng pamilya natin ay insured. So ano ang magandang gawin natin dito? Kumuha na po tayo ng insurance habang healthy pa po at bata pa po yung iba sa atin dyan. So, pag may sakit na po tayo, mahihirapan na po tayong makapag-avail ng insurance. Marami rin na nagsasabi na mahal po ang insurance. Mahal ang pagkuha ng insurance. Marami din ang nagsasabi na scam ang insurance. So, mali po ang inaakala ng iba sa atin. Malaki po ang maitutulong ng insurance sa buhay natin in the future. Makakakuha po tayo o makakapag-avail po tayo ng insurance sa halagang 50 pesos or 100 pesos. Kung ganun lang po muna ang budget natin, okay lang po yun. Ang mahalaga ay meron po tayong insurance, malit man ito o malaki ang coverage. Sa halagang 1,500 kada buwan, 3,000 pesos kada buwan, malaki na po ang coverage nito ang makukuha nyo just in case na mag-avail po kayo ng insurance. And depende rin po ito sa goals nyo kung ano yung mas priority nyo. For example, yung priority nyo is life insurance, health insurance, or pwedeng pagsabihin po yan na meron sa isang policy, mas maganda po yon. Karamihan din po ang sinasabi ng iba, wala pa po silang budget para sa insurance. Kung makikita mo ang lifestyle ngayon ng mga ibang tao, madalas nasa coffee shop po sila, pakape-kape. So, may mga iba rin po sa atin na nakakabili ng mga mamahaling gadget na mga tulad ng mga cellphone, laptop. Yung iba din po sa atin nakakabili ng mga mamahaling mga sapatos. Bakit po sa insurance hindi po tayo makapag-invest ng kahit maliit na halaga lamang para po ma-secure po natin ang future natin? Hindi naman po natin makikita ang kahalagaan ng insurance kung
hindi po tayo natamaan ng matinding sakit. Yung mga iba sa atin, kung kailan sila tinamaan ng sakit, doon po sila naghahanap ng pangremedyo o pera para may pampagamot nila. So ano po ba yung magiging benefits ng insurance kung sakaling mag-avail po tayo or kumuha po tayo ng insurance? Magkakaroon po tayo ng life insurance just in case na meron pong mangyari sa atin sa daan or kung saan man, meron po tayong makukuha na halaga na pwedeng magamit or maklaim ng pamilya natin. Lalong-lalo na kung tayo po ang breadwinner ng family. Kung sakaling po na ma-disable po tayo, meron po tayong makukuha sa insurance para magamit po ng pamilya natin sa pang-araw-araw na gastos. Lalong-lalo na kung tamaan po tayo ng critical illness, ay meron po tayong panggastos na makukuha sa ating mga insurance. Hindi po biro-biro ang mga gastos sa ospital. Sakaling tamaan po tayo ng mga matinding sakit. Lalong-lalo na po ng stroke, kakagastos po tayo hanggang siguro minimum dito 1.8. Heart attack, magkakagastos po tayo rito ng hanggang 1 milyon. Lung cancer, naabot po yan ng 2.8 million pataas. Breast cancer, meron po dyan gumagastos ng 450. Meron din po na kidney dialysis na 200,000 to 500,000 per year ang gastos po niyan. So saan po natin yan kukunin kung sakaling tamaan tayong biglaan ng mga ganyan sakit? Meron po ba tayong biglaan mahuhugot kung sakaling magkaroon tayong mga ganyang sakit? Siguro meron po tayong mga nakatabing ganyang halaga. Kung sakaling meron po tayong insurance, hindi na po magagastos yung mga savings natin. Hindi na po natin maibibenta yung mga property natin para meron po tayong pambayad sa ospital sa mga ganitong klaseng sakit. Yan po ang kahalagahan ng insurance. Hindi po natin makikita ang kahalagan niyan hanggat hindi po tayo natatamaan ng mga matinding sakit. Para sa akin na kailangan nating unahin i-invest yung insurance. Napaka-importante po ito. Sa lahat ng gastos mo at iba pang mga bayarin, mapa house rent yan, water bills, telephone bills, electrical bills, groceries, mga hospital bills, car loan, housing loan. Alam mo ba na insurance plan lang ang may balik sa'yo at sa pamilya mo? Kung gusto mong discuss ko sa iyo ang VUL at health product ng AXA, i-message mo lang ako para ma-explain ko sa iyo na maayos at mabuti ang mga coverage ng mga ito. Ang VUL, ito yung mga may life insurance, savings at investment. Ang health product naman, ito yung may mga coverage ng critical illness, minor illness, at mga hospitalization coverage. Ang health product naman ng AXA, ito yung may coverage ng mga major critical illness, minor illness, at yung may hospitalization coverage. Populasyon natin, 3% lang ang mayaman, 45% ang dependent at nakasya pa rin sa mga kamag-anak at mahal nila sa buhay. 30% pa rin ay napupunta lang sa charity dahil wala na silang mga kamag-anak o pamilya na mag-aalaga sa kanila. 22% ito yung mga kasalukuyan nagtatrabaho at yung mga iba ay matatanda na at tuloy-tuloy pa rin sa kanilang pagtatrabaho. Apat lang ito sa magiging problema natin kapag hindi mo ito napaghandaan ngayon. Pero kapag binaliwala mo ito, posible mag-suffer ka at ang pamilya mo sa darating na panahon. What if maiwan mo na maaga ang iyong pamilya, lalong-lalo na kung breadwinner ka? Paano na ang maiiwan mo? Ano na ang magiging buhay nila? May kakilala ka bang pamilya na naiwan dahil nalubog sila sa utang? Dahil sa kanilang mga hospital bills, mga burial expenses, at kung ano-ano pang utang na naiwan sa kanila? Pangalawa, what if habang nagtatrabaho tayo, nagkaroon tayo ng malubhang sakit? Katulad na lang nung nakaraang pandemya, maraming mga tao ang nawalan ng trabaho. Marami rin ng mga nagkasakit dahil hindi ito nagpaghandaan ng mabuti. Napaghandaan ng mabuti
Magkano kaya ang aabutin ngayon na gastusin sa ospital kapag tayo ay nagkaroon ng malubhang sakit? Sa tingin mo, kakayanin mo ba na gumastos na malaki sa ospital? Pangatlo, what if ikaw ay magulang na rin at may mga anak na? Paano rin kung hindi ka nakapag-ipon para sa kanilang pag-aaral pagdating ng kanilang high school at kolehiyo? Sa tingin mo, ma-afford mo ba ang pagtaas ng tuition fee kada taon na tumataas ng 7% hanggang 10% kada taon? At pang-apat, paano kung hindi tayo nagkasakit at nabuhay tayo ng mahabang panahon? Sa edad na 60 hanggang 80 years old, paano kung wala na tayong trabaho at wala pa tayong ipon? Paano na ang ating retirement? Paano mo masusustain ang lifestyle mo at mga gastusin mo sa pagtanda kung wala kang ipon? Gusto mo bang umasa ka na lang sa mga anak mo sa iyong mga gastusin at mga pangangailangan? O gusto mo ma-enjoy ang inyong retirement dahil marami kang ipon? It's either ikaw ang manghihingi or ikaw ang magbibigay sa mga pamilya mo. Lahat tayo kailangan paghandaan ito, pero karamihan sa atin hindi ito napaghahandaan dahil hindi sila aware sa mga problemang ito. Yung iba sa atin, nasanay na sa bahala na si Batman style. Tsaka na lang nila iisipin yung problema or tsaka na lang sila gagawa ng paraan kung nandyan na yung problema. Kaya ako nandito as a financial coach mo, ituturo ko sa iyo step by step ang solusyon para dyan. At i-guide kita kung anong klase ng insurance ang dapat mong kunin para sa iyo at sa pamilya mo. Marami pong klase ng insurance ang AXA. Kaya pwede namin po kayong matulungan kung anong klase po ng insurance ang hanap nyo. Meron po kaming motor insurance, health insurance, retirement plan, business insurance, travel insurance, educational plan para sa mga anak natin o sa mga anak nyo. Meron din po kaming home insurance at cargo insurance. So, pwede po namin kayong matulungan kung paano mag-avail ng mga insurance na ito. Kaya i-message nyo lang po kami kung ano pong kailangan nyo na insurance para ma-assist po namin kayong maayos. Kaya mag-book ka na sa pre-online consultation sa akin. Libre lang po ito, pero limited lang po ang pwede kong ma-accommodate. Kaya i-click mo na ang send message sa ibaba para makapag-book ka na ng pre-online consultation sa akin at para mapag-usapan natin kung anong klase ng insurance ang para sa iyo at para sa pamilya mo. Kung insured ka at ang buong pamilya mo, siguradong mayroon kang peace of mind. So ano pang iniintay mo? I-click mo na ang send a message para makapag-usap na tayo. Bye! Kita kits!